picture. So ang usapan is akala ko magpa-basketball kami. Ending, nauna pa yung swimming kaysa sa basket. So ayun, bali na bash pa tayo dito. So sila nakakita ng ng magsiswimming na nakasapatos. Sensya na, hindi ako na-inform eh. May plano dapat talaga kami ng mga antike motovloggers na basketball ngayong hapon dito or mamayang gabi. Dito kami ngayon sa resort na dito sa Bugasong at mamaya alamin natin anong pangalan. Pero kanina ano ba yun? Island Resort. Ito double check ko mamaya guys para sa inyo. Ay, ambot. Yeah. Ano ba? Waika trail, low. So ayan, good evening guys. Ay, sobrang liwanag. Sorry kung gabi na at sorry kung madudugyot yung mga alaga natin ngayon. And eto, gagawa lang ako ng video saglit tungkol dito sa stabilizer natin kasi yung sa mga nagtatanong po sa stabilizer natin lalo na po sa TikTok, pasensya na kung hindi ko na sasagot kaagad. And yan, nagagawa ulit ako ng bagong video, isang mabilisang review lang sa stabilizer natin. Tsaka ayan po, ulitin ko, may mga katanungan po ulit kayo kay Tisoy. Feel free lang po magtanong. At abangan nyo po yung mga daragdag pa na mga upgrades natin soon. So, ayan. Tungkol po guys sa stabilizer na kinabit natin, ito. Ayan. Ayan. So, itong stabilizer po is nakuha ko second hand sa tropa ko, which is naka R3 siya, nakasalpak to sa R3 niya. Tsaka marami pong makukunan nito sa online. Ayan. So, ang isang katanungan ng mga tropa natin, paano daw po ba nakakabit itong stabilizer natin? Kasi usually, at saka the best part sana na paglalagyan ng stabilizer natin is dito sa side na to, yung sa scope niya papunta sa frame niya, kasi dyan po yung angulo na mas malaki yung laro ng ng rod niya. Well, dito po kasi sa stabilizer na nakuha natin, ito po is design sa R3, nakakabit siya sa may bracket dapat siya na nakalagay dito sa gitna, yung mahaba, kaso hindi ko masasalpak yun dahil medyo malapad. Nung time na pagkakuha ko nito, nung sinalpak ko siya, medyo nagmamadali ako. Naghanap ako ng pinakamabilis at pinakamadaling way na maisalpak agad tong stabilizer natin. So ayan, bali gumawa ako ng hindi pala ako gumawa. Dumiskarte lang ako ng may nakita ko sa mga gamit ko na medyo makapal at mahabang tubo na sakto lang din naman yung liit niya. Yan po yung ginawa kong support para dito sa allen niya na bolt. Ayan. Medyo mahaba yung allen na bolt. Tsaka wag po kayong mag-alala kasi yung pinagkabitan ko nito dito sa tangke ng NS200, dito yung dalawang bolt dyan. Solid po yung bracket dyan. May solid po na part dyan na pagkakabitan talaga. Kaya wag po kayong mag-alala na baka gumewang-gewang siya or baka masira yung fairings mo. Wala pa. Anong alog mo dyan? Sorry.
Kahit anong alog mo po dyan, hindi po siya gumagalaw yung parang nakaganon po yung post niya. Gumaganon-ganon, hindi po. Ulitin ko, madami pong pwedeng pagkuhaan ng stabilizer. Wag po kayong mag-alala kung mumurahin yung kukunin nyo kasi functional naman po siya. Tsaka, isa pa, dagdag forma talaga. Dagdag angas, dagdag pogi. Dito sa papuntang manobela natin, ayan, nagbutas lang po ako. Gumamit po ako ng drill dito na medyo maliit lang muna, na medyo sisikip pagka pinasok ko. Yung parang kumbaga gagawa tayo ng mismong hulmahan ng thread niya na drill, tapos tsaka ko siya pinasok dito sa may manobela natin. Bali nagbutas tayo sa manobela natin. Yan, tsaka ayan, wag po kayo mag-alala na kahit nasa Shopee nyo lang kinuha yung stabilizer nyo, functional naman po siya. At yung mga mamahalin po na stabilizer, medyo malalaki dito, yun po is design na po talaga sa mga pang racetrack na talaga, sa mga pang malakasang karera na talaga, para anti-wobble talaga. Kasi mas malakas yung mga pressure dyan sa loob ng mga motor na mga pinagsasalpakan nila, lalo na sa mga big bike. So kung mga pang pogi lang naman, pang mga pormahan lang naman, at the same time may function siya, no problem po sa mga budget meal na stabilizer na isasalpak natin sa motor natin. Pero ayun nga po, ulitin ko. Ito nga po pala, share ko lang, hindi po ibig sabihin na kapag prone sa wobble, hindi po ibig sabihin na kailangan mo na kaagad magkabit ng stabilizer. Yes po, plus points na yun, pero mas maigi pong i-check natin yung mga bearings natin, yung mga bushings, tsaka mga bearing natin dito sa swing arm natin. Minsan yan po talaga yung nagkukos ng pag-wobble ng motor. Sana po abangan nyo yung mga videos at mga upgrades para sa kay Tisoy natin, yung mga idadagdag pa natin sa susunod sa kanya. So ayan, once again, good evening po sa lahat, and thank you po, at sorry kung medyo mahina yung boses ko kasi gabi na. So ayan, God bless and ride safe, race safe po sa lahat.